atong subject karon is gitawag og kitisa. So meaning ani niya siya is when you take, kung magkuha mo. So ang kitisa actually is nabahin na siya sa 3 parts, divided into 3 parts. Una, the conclusion of Hashem's instruction to Moses regarding the making of the Mishkan, which is the topic of Teruma. Mutong wala kay ko mag-interest sa Teruma tungod kay ang topic sa Teruma is all about the materials of Mishkan. How Hashem gave the details to Moshe regarding the materials of the Mishkan. So puro lang inato in which dili siya applicable for Noah to study. Sa ako nagingon dili tanan sa Torah is applicable ta sa pagtuon. So ang titsabi pod, it's continuation na siya sa material sa Mishkan. Then ang bigger portion sa titsabi is about the Kohen Gadol garments. Itong Kohen Gadol gani nga sanina niya nga nasa tube stones sa meaning ato niya sa mga kuno niya in which dili siya healthy sa Noah to study kay para na sa mga jogyod nga lesson kay Kohen man. And this kitisa actually is naa siya portion sa kanang gitawag og lesson sa Teruma o sa Titsabi. Pero naa na siya mga nindot nga kung allowed sa tuwa para mas nindot na to matun-an. So una, the conclusion of Hashem's instruction to Moses regarding the making of the Mishkan. So ang final conclusion mao nang na-address sa kitisa. Then ang ikaduha is the sin of the golden calf, which is the the climax nila sa paggawas nila sa Egypto. Mao ang pinaka-climax sa paggawas sa Egypto. Mao ang pinaka-nindot nga topic nga nakita na ko. May touch na naman. So the granting of the second tablets, ato na ibalaan nga ang unang tablets giguba man gibuak ni Moses. Kung usay rason nga nung iyang gibuak ato nang sugutan niya kay naa na diri. Doon na siya tulo ka rason nga nung gibuak niya ang tablets. Kaysa Bible yun na makita, way rason nato makita. Pero dinhi makita nato unsay tulo ka rason nga nung gibuak niya ang tablets. Unya giun sa pag-grant ang second tablets kinsay naghimo. Anus aghimo. Okay. So, twofold parshot, Teruma and Titsabi have already been filled with Hashem's detailed instruction on how the people of Israel should construct the sanctuary. So, wala kita na. So, still several items remain to be described. Pero, bisan pa, ang Teruma o ang Titsabi nagisgot sa Mishkan, creating of the Mishkan, o sa creating of the garments of the Kohen Gadol, still naa siya mga butang nga kinahanglan i-describe din sa gitawag og kitisa. When you take. Una is the silver. Unsaon na to silver? The silver of the for the making of the foundation of the socket of the Mishkan. Naa magisudlanan ang Mishkan. Unya ang buhat nga sudlanan sa Mishkan katuyang tungtunganan is silver. So mao pa toy wala ma-touch karon atong mga niagi. Unya sa dihang buhaton na ang gitawag og socket sa Mishkan, the silver should be collected and the making of the basin, sudlanan, should be collected and the making of the basin, keryur, sudlanan sa gitawag og anointing oil. So maghisgot na pud taon niya bahin sa kanang gitawag og anointing oil katong gigamit ni Moshe sa pagdihog kang Aaron ug sa iyang mga anak ug sa Mishkan o gigamit sa tanang mga propeta sa pagdihog sa pare ingon man sa paghinlo sa templo sa tabernakulo. Morning anointing oil nga gisgutan. Gisgutan pud diri ang gitawag og the incense katong gitawag og the mixture of 11 incense which is the kiturit. Ato po nang i-touch diri niya. And also the garments of the Kohen Gadol. Okay. Una, half shekels, the material of the Mishkan construction were received from every man whose heart impels with his love. Ang katong silver nga gisgutan alang sa material sa Mishkan construction is ihatag lang to siya sa mga taong katong dunay gugma nga muhatag sa to pa kaning materials kung tan-aw na tog maayo 14 to 15
materials used for the Mishkan construction will be given, ihatag na siya sa mga tigdumala, sa tighimo, pero diha pinaagi sa gugma kung pilay kaya niyang ihatag. Pila gyud. So wala siya maghisgot og amount, magdepende na siya kung dato ka, daghan na imong gihatag, kung pobre, gamay. Basta Oh. may Basta kaning 14 o 15 ka materials nga gigamit sa Mishkan construction should be showed by love. Kinahanglan nga ihatag nimo uban ang gugma, wala siya amount. Kung higugma ka muhatag og dako para sa pagbuhat sa Mishkan, okay. then okay. Muhatag ka gamay kay pobre ka, then okay. Pero dunay usa ka butang nga importante kaayo mahibal-an sa tanan nga material sa Mishkan. Kaning gitawag og silver coin. Dunay usa ka butang nga gitawag og silver coin, which is also one of the materials of the Mishkan, which Hashem instructed should be contributed equally by each individual Jew. So kung Hudiyo ka, dato og pobre, kinahanglan muhatag kag usa ka coin. Kung dato ka, isa ra gyud ka coin. Kung pobre ka, isa ra gyud. So dili pwede nga depende sa gugma nimo kung dako, kung gamay. Ang 14 to 15 nga materials nga gibuhat sa Mishkan, nga materials para sa Mishkan is by love. Ihatag nimo siya kung pilay kaya nimo nga mahigugma nimo ihatag. Ihatag nimo tanang bulawan nimo din subiit. Ngano man higugma mo kamuhatag. Pero pag abot sa silver coin, madato kag mapobre, isa ra gyud mo ihatag. So Hashem spoke to Moses saying, "This day shall give." Sila maghatag, everyone that passes among those who are numbered. Sila nga nilabay og naihap. Sila muhatag og half shekel. Unsa ni half shekel? This is a temple money. Usa ni siya ka kwarta dito karon sa Israel, in which ang equivalent ani karon sa tuak ang gitawag og shekel is 14.9 pesos. 14 peso og 9 sentabo. Mao na kantidad sa karon nga equivalent sa gitawag og shekel. So according to the shekel of the sanctuary shall be the offering of Hashem. So ingon ang Midrash Tanhuma, na ay kanang komentaryo ang Midrash Tanhuma, sa dihang nagstorya sila ni Moshe, si Hashem nikuha gikan sa iyang trono og usa ka coin. God took a coin from a fire from under his throne, the glory, and showed it to Moshe, saying, "Iani mo siya ang imong kolektahon sa ilaha." Sa ato pa si Moshe wala kabalo kung unsay kolektahon pag imong silver. Pero ang makagagahon mismo ang nagkuha gikan siyang trono, ingon aning dagway imong kuhaon mo siya. Gikuha niya ang half shekel gikan sa iyang trono nga hinimo sa kalayo. Silver coin nga gikan sa trono ni Hashem nga gitawag og half shekel nga dunay kantidad sa tuwa karon og 14.9 pesos. So, ang Rebbe of cost nag-ingon, Moses could not understand. Dili masabtan ni Moshe ngano kailangan man pakitaan siya coin ni Hashem. Unsa may kayang himuon day sa coin? Unsay pwedeng himuon sa coin? Nganong kailangan man ang coin? Unya ang makagagahon pa mismo ang nagtudlo. Ingon ani nga coin imo kuhaon Mose. Unsa day ay nang coin? Okay. Moses could not understand how could a mere coin serve a person as a ransom. So katong gamiton ni Moshe nga kolektahon niya sa tanang mga Israelitas dato og pobre is agi to siya ransom for his soul to Hashem. So sa kada usa nga moagi muhatag og coin as a ransom, agig bayad alang sa ilang kalag for the atonement of his soul. Dili kay atonement sa sin, kundi para sa atonement aron pagtabon sa ilang kalag. So sa sinugdanan pa lang walay sala nga gisgutan. Kaya tanang tabong nga gisgutan diha is ang tabunan kalag, dili sala. So ningon ng Rebbe, Moses could not understand how could a mere coin serve a person as a ransom for his soul to Hashem. Hashem answered them by showing him a coin of fire. Hashem was saying, og ang mga gahom nagingon, when a person performs even a modest act, buot pasabot ani sa mga gahom, bisan pa kunog unsa kagamay na basta maayo pagkahatag, ingon nga charity with the fire of passion, diha sa kainit sa imong pagtuo, he is indeed giving a piece of soul.
buot pasabot ana, ikaw naghatag bisan gamay sa nga bahin sa imong kalag dito ka Hashem. So by giving the coin silver as a value of atonement of soul, is parihara na siya nga naghatag kag bahin sa imong kalag ngadto ka Hashem. So mo na siyang gitawag og atonement of soul. Money is fire, according to Rabbi Elimelech of Lenski. Money is fire. Like fire, it can destroy and annihilate. Tinuod ba dili? Tinuod dili. Nga ang fire kaya musunog, pero kaya pud siya mo create. Kaang kung kanon, sa man mo paglutog way kalayo. So mo create siya. Pero musuhol kag tao gamit ang kwarta, patya na siya. Uta na makapatay ba ang kwarta? Kapatay. Money is fire. Pwede nimo gamiton sa maayo, pwede nimo gamiton sa dautan. Depending on how it is used. So depende na siya kung saan na to. Kung gamiton na to sa dautan ang kwarta, then magamit siya sa dautan. Kung gamiton na to sa maayo ang kwarta, then magamit siya sa maayo. Pangutana, nganong half shekel man? Nganong dili man complete 1 shekel? Nganong half shekel man? Nganong dili 1 complete half shekel? Kaya naingon ang Hasidic Master, the Hasidic Masters, aron daw matudluan ang tao nga walay kumpleto dinhi sa yuta. Ang makagagahom wala naghatag sa usa ka tawo nga naa siya tanan. Bawa, si Rue, naa siya taas nga edad, naa siya mayong panlawas, pero naapoy kulang sa iya ha. Si Attorney Reales, kwartahan si Attorney, pero naapoy kulang sa iya ha. Mga kaubanan na to, pobre, lisod kayo, pero naapod sila nga wala pod sa mga dato. Walay kwarta pero dagag kalipayo. Walay kwarta pero dagag anak. Dagag kwarta pero walay anak. Kung naman ang gani anak, badlungon. So walay tao nga kumpleto, walay tao nga perfect nga naa siya tanan. So mo ni siya buot pasabot ngano hapkoen ang gihatag gustong dawaton ni Hashem gikan sa tao. Kaya ang buot pasabot ani niya nga walay tao nga complete entity unto himself. Rakan Noynoy Aquino, sa na si Noynoy Aquino. Dato, nang kwarta pero problema, Walay asawa. walay anak, walay kilipay, walay asawa. So ana ba, naagid ka daw sa naagid na siya kakulangon, dili gid pwede nga kompleto siya sa iyang sarili. Layo pa. Apan. Naagid na siya apan. So the rich shall give more. The rich shall not give more. Kung half shekel ang value sa imong atonement for soul, ang dato dili mo pwede mohatag og labaw pa sa half shekel. Sama nga ang pobre dili pud pwede mohatag og mubo pa sa half shekel. So ningon ano ba bicheribe? Ningon ano ba bicheribe? People differ in their intellect character. Ano mga batasan ba kanya-kanya ba na mga labad ulo, na kanang gitawag og sa puton, o na po'y buutan po kayo. Lahi-lahi po og kanang naabtan sa panglantaw. Kanya-kanya sad. Batasan, lahi-lahi po talents. O, ang gidaghanon sa ilahang resources, kwarta, source of income. So, lahi-lahi siya. Pero sa tubangan ni Hashem, all are equal. In the very basis of their bond with Hashem, all are equal. Walay labaw. Madato kag mapobre, para kang Hashem, parehas ramutanan. So every man contributed to the making of the various components of the sanctuary in accordance with their individual capacity. Depende kung unsa ang imong kaya. All give equally, but by this time, with regards to the half shekel, all give equally of the silver of which its foundation was made. The foundation of the relationship between man and Hashem. Rich man cannot give more, and poor man cannot give less. Murag kung katong dunay kanang Hasidic tales ba nga nayo sa dato pa siya, sa buhi pa siya, sige lang siya padato, sudaghan siya kwarta. Sa panahon nga namatay siya,
Di, namatay na. Atubang na siya sa kanang gitawag og Court of Justice. Dito sa kanang gitawag og kanang maghukom, asa ka. Pag-atubang niya dito, linya siya kay, siyempre, kada minuto na ay mamatay linya gyud siya, walay dato, walay pobre, linya gyud, dili pwedeng dato ka, unahon ta ka, diri ka, tiguang ka, diri ka. Walay senior citizen dito sa Court of Justice. So, linya gyud ang dato. So, tanto niyang paniid na ang paghukom sa gitawag og Court of Justice is naghisgot perminti og chidaka unsay nahimo nimo dinhi sa yuta. So sa iyang nasundan na ron, pangutana, unsa may nabuhat nimo sa kalibutan? Ako sir, wala gyud ko nahimo sir, nanginabuhi ra gyud ko. Nya kay gipusil man ko apatay. Wala gyud kay gibuhat nga tarongdong, wala gyud nanikamot ra gyud ko sir. Diri ka. Wala. Siya nga mo may sunod. Nagunaw na siya. Kani chidaka. Dala man siya chike. Dala siya dato mo siya, dala siya chike. Kaya kay nako ni chidaka ra isgutan, kaya kay nako. Sulat din siya 1 million euro. Igo na po siguro ni. Ibot din yung chike. Ana din tong Court of Justice. Ikaw sir, unsa may mo? Ay, dato man ko. Kaysa yuta pa ko. Muhatag kong chidaka. Ana din tong tigdawat. 1 million euro. Dato giday ka sir. Pero di man ni madawat diri sir, among ipangita diri resibo man. So ang pangitaon dito sa Court of Justice is ang resibo unsay gibuhat nimo diri. Dili siya mag after og dato ka, pobre ka, naa ba kay nahimo, ang importante siya kung unsay imong gibuhat diri. Mao na siyang gitawag resibo kung unsay imong gibuhat diri. Mao na yung pangitaon dito ka sa tubangan sa Court of Justice. So ingon na ni ang gitawag og half shekel. The half shekel should be designated for the service of the tent of meeting, that it be a memorial to the children of Israel before Hashem to make atonement for your souls. Aron ang imong kalag tabunan. So sao man na nato atonement for your sin. So mao na sa unang panahon nga ang kanang gitawag og half shekel is gigamit na siya sa pag-ihapsad sa tao. Kay sa unang panahon dili nimo pwede ipon ang katawhan sa Israel, itudlo nimo by head 1 2 3 4 5 6 7. Sa ilang panahon mamatay ang tao nga mag-ihap nga ilang kamuton. So ihapon nila ang tao sa una, population sa una, tanan mulinya na siya kanya hatag og half shekel. So ang tao dili ihapon, kundi ang ihapon ang half shekel. Kung pila ang half shekel, mao to gidaghanon sa population sa tao. So ingon ana ang paagi sa una. So regarding the anointing oil and incense, ningon ang Talmud, ningon ang Torah, you shall make it an oil of holy ointment, an ointment compounded according to the art of the perfumer. It shall be a holy anointing oil. So gipahimo sila usa ka ointment compounded kanang sagol ba. Then according to the perfumer, kung unsa siya kanang gitawag og talent nga paghimo niya, pabuhaton siya. Og ang una nga nakabuhat ani niya is si Moshe. Si Moshe ang unang nagbuhat og holy anointing oil. Niingon ang Talmud Huriot 11b, katong hinimo ni Moshe nga oil, daghan kayong milagro ang nahimo ato. Many miracles occurred with the anointing oil with Moshe prepared in the desert. Daghan kayong milagro ang nahimo sa oil. O katong nga oil, originally it only measured 12 log. So kung maghisgot tag 12 log, unsa nang gitawag measurement nga 12 log? Sa ato karon kanang gitawag og 12 log is 4 letters na siya. Sa ato pa kung 4 letters ang 12 log, sa ato pa kada litro is 3 log. 3 times 4 equals 12 logs. So ang 3 logs ana niya is 1 letter sa ato ang anointing. So ang gibuhat na ni Moshe, kay kausara man si Moshe nagbuhat og anointing oil, ang gibuhat ni Moshe is 4 lang ka litro. 4 ka litro nga anointing oil. O kanang 4 ka litro, maora na gigamit gikan sa una pagdihog og mga pari, pagdihog og masya, pagdihog
sa mga messenger, pagdihog sa mga holy place, sa Mishkan, o bisan pa mismo dito sa slaughterhouse, dito sa Mishkan. Kay ginagamit na siya para mahawa ang baho sa Mishkan. Kay sigutan nato na niya. So gigamit na tanan nga oil. Og hangtod karon kanang 4 ka litro naapay nabilin. Tungod kay ang umaabot nato nga gitawag og Beth Hamikdash is hinluan ana nga oil. So, and jitsu piece for the anointing oil of the tabernacle and its vessels, and Aaron and his sons, and of each of the 7 days of consecration, the high priest and kings also were anointed with it. And that very oil remains in reserve for the rebuilding of the sanctuary in the Messianic era to come. Na ay nabilin ana karon. Kung kinsay nagunit, sila ray nakabalo. Ningon ang Shulchan Aruch, ningon ang Torah, Mose is to consecrate the Mishkan. Sa to pa, sa pagbuhat nila, kinaan naman ang materials tanan, buhaton na nila. Usa siya gamiton, kinahanglan siya balaanon. So kinahanglan siya i-consecrate, kinahanglan siya, kung sa ato pa karon kinahanglan i-blessing or kinahanglan i-dedicate. Gamitan siya og oil. As well as those who serve therein, hasta ang gitawag o katong magserbisyo, anak ni Aaron and his sons, by anointing them with this anointing oil. Moto'y gamit sa ointment or anointing oil na gihimo ni Moshe dito sa kamingawan. So niingon na Shulchan Aruch, harab, Aaron and his sons shall wash their hands. So kung naanay Mishkan, usa sila pwede mo dool dito, kinahanglan manghunaw sila og kamot. Kay dili pwede musulod or mo dool dito sa gitawag og Mishkan nga dili makapanghunaw sa kamot. Mao po na gihimong batasan ron sa mga Muslim. Pareha po na sa mga Noahide. Dapat manghunaw daan og kamot. Usa mosulod diri. Or dapat usa manghunaw og kamot, usa mogunit og mga tura, tanak, umash, or unsa ba mga basahon diha nga iyan ni Hashem. Maski sa pag-ampo siguro. Bisan sa pag-ampo, basta mahitungod kang Hashem, dapat manghunaw daan. Kaya ang atong kamot, labi na sa gikan pagkatulog, ang atong kamot bisan asa lang hawid. Niingon ang Shulchan Aruch, harab, every person waking in the morning should wash his hand with a minimum of a quarter lug. Sa to pa, kung ang 1 liter is 3 lug, ang quarter lug, kanang 1 liter, bahinon na sa tulo. Kay 1 lug man. So, ang 1 liter, bahinon sa tulo, onya, ang quarter ana, ang quarter is 1/4 ana, ikatulo ka bahin, maunay minimum sa ihugas nimo sa imong kamot. Sa ato pa, baso na siya. Gamay na siya. So, maunay ihunaw nimo sa imong kamot, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kung mga on. Pero kung magkuha gikan sa kahugawan, sama sa pagmata, 1 hatag, 1, 2, 3. Puli-puli. Katulo. So, ningon ang Zuhar, all dirt and all filth, ang tanang hugaw, betake themselves to the other side. Mulagpot na siya og layo. Especially the force of evil, which derives sustenance from them. Therefore, it's a mitzvah to wash the hands. Gano man, diri man gud manguhag pagkaon ang ibil. Diri na siya manguhag pagkaon. Ngano man atong kamot mao ni tigkuhag hugaw sag asa lang ni gunit. Mo na sila mamuyo na sila diri nigmatan nato na diri sa mga kukos tumoy. Mo na siya kinahanglan na siya ritual washing. Ugas nimo, kuhaon ang iyang kahugawan sa physical, ikaduha, spiritual, rest na pod. Pagkahuman ibabaw. So muna siya tuyo ana niya. And with regards to the incense should be preferred from sweet spices. Gitawag ni siya sa uban og kiturit. Kano sa man ni siya mahimong kiturit? Mahimo lang ni siyang kiturit kung imo na siya i-mixture. Mix. Ang unsi ka klase. Ang unsi. Klase. Mixture. Okay. Mga kiturit na siya. Kiturit na siya, pero kailangan ang gitawag og 11 ka herbs og incense is kinahanglan equal in weight. Pareha
Yes, kada. Na siya requirements, dili pwede kay mag-mix-mix lang ka kiturit na. Sa ato pa katong Kaya nag-declare nga kiturit ana ang mga Diyo tungod sa requirements o sa holiness giun sa paghimo. The incense should be prepared from the sweet spices, mao na gitawag og herbs. Then storax, onycha, galbanum, sweet spices with pure incense, and each shall there be the same way. So its purity sa katong gitawag og kiturit are perfection, are what gives the kiturit the power to sweeten the foulest odors. So katong mga baho-baho dito sa templo kay kada adlaw man sila naghala ditong mananap, buntag gabi man, humot din na siya, no? so mubaho gyud siya. So aron dili sila mabaho ang dapit sa Mishkan, ilang ginagamit pud na para mahumot ang area. Mura din nag-down ni. Mura na siya sa labada pa, mura na siya downy. Pating humutan ni kagi. But dealing to evil is not what is all about. Pero bahin kuno sa evil spirits, dili na siya mo ibatbot pasabot sa kiturit. On the contrary, its highest expression sa gitawag og kiturit is, kung gamiton nimo siya, is in the utterly evil-free environment. So kung gamiton nimo siya sa usa ka area, ang imong area mahimong evil-free environment. Since many animals were slaughtered in the sacred place each day, their flesh butchered and burned, and their intestine cleaned, its smell would doubtless have been like the smell of the slaughterhouse. So kung ang ihawanan dito sa templo, mabaho man gyud na kay naaga intestine, ang ulo, ng dugo, nara sulod, di unsa may mahitabuan na mabaho. Muna si Mose nagsugo nga sindi mo buntag kiturit, hapon kiturit, para mawala ang baho sa ihawanan, Makuan malabuan ba? ang labuan. Therefore Hashem commanded that the kiturit be burned twice a day, each morning and afternoon, to lend a pleasing fragrance to the sanctuary and to the garments of those who serve in it. Okay. Siyempre, basta baho ang area, automatic na siya, ang baho ana, mupilit na sa sanina sa mga naa dito. Dagan hugaw. So dagan hugaw. So, pagkabalaan sa butang, hugaw. Sa Dagan- lugar nga hugaw. Moto nga, gisindihan nila og kiturit. Para ang iyang kahugawan matabunan sa baho, sa aroma, sa kiturit. Buntag yun na siya og hapon. So ningon ang Guide for the Perplexed, this explains why the kiturit was the most sacred component of the Yom Kippur. Mo nang gideclare nila, mo nang pinakabalaan during Yom Kippur. The kiturit represents the power of Teshuvah, the sublimation of the foul odors of man, failing and iniquities. Mao na magtanggal sa tanang baho, kapildihan og tanang mga pag-antos og kahugawan og kasala into sweet fragrance of a new invigorate bond with Hashem. Mo nang giingon sa mga Muslim pag makuha na nila mga hawa na mi. Mo na ilang giingon. Actually na karon existing na siya. Hindi makuha nila tong butanganan lang gani daw nga gamay gani sa kuan, itong sunuganan sa kiturit. Mao gyud na kuyawan sila na. So sa pagka gisgutan din his kaning gitawag og Shabbat. Kay ang Shabbat sa wala pa ang tura gihatag dito sa bukid sa Sinai is nahisgutan na ning daan. Katulo. Una, at Mara. Kay numdum mo dito sa Mara, sa dihang paggawas nila niabot sila sa Mara, di dunay tubig dito pero pait. 3 days sila sa Mara, wala sila giinom. Mao to ni reklamo ang katawhan sa Israel ka Mose, mga matay mi diri kay wala mi imnon. Moto ni kuha si Mose usa ka kahoy nga pait ug nya giitsa niya dito sumala sa sugo ni Hashem. Moto ang tubig imbis pait nahimong tamis ug human ato ang makagagahom nag-instruct kang Mose sa napulo ka butang. Ang unang butang gi-instruct ni Mose sa ilaha samtang sila naa sa Mara is ang 7 ka sugo, the 7 laws of Noah. Kay atong panahon na Noahide lang gihapon sila. Wala pa man nila madawat ang tura. Diin dito nila, mas dito sila na separate sa gitawag og Noahide. So prior sa pagdawat sa tura, sa wala pa moabot ang tura, naanay Noahide laws nga maoy nakapahimong righteous sa tanang mga patriarka. Sa tanang ginikanan sa Hudiyo nga nahimong mga righteous, gikan kang Job
gikan kang Adam, kang Seth, kang Enosh, kang Abraham. gikan kang Enosh, hangtod kang Metusela, hangtod kang Noah, kang Shem, kang Eber, hangtod kang Abraham, kang Isaac, kang Yaakov, kang Job. Og sa banay sa Israel sa wala pa ang Sinai, daghang kay mga righteous, 7 laws lang. Maotoy usa sa gi-review dito sa Mara. Og ang ikawalo na kay pito man to, mapulo man ang gi-review, ang ikawalo na ang social system. Ngano ganing gi-review ang social system nila? Angay. Tungod kay nagubot sila atong panahon na. Nagkasamok sila. Nagkasamok sila unsa gani gisamukan? Ang bulawan. Yes, ang bulawan nga nangaanod human nalunod ang Ehipto dito sa dagat. Pagkalunod ana ang tanang kabtangan nila giano dito sa baybay, mao to ilang nagubtan, mao to kinahanglan silang social system para dili sila magubot. Nag-ilog na. Kay nag-ilog na kinsa tinuod tag-iya sa napunitan nga bulawan nga singsing, bulawan nga kwintas, bulawan nga kupa. Na may mga ilahanan nga So iya. gi-review sa mga gahapon sa social system. Pinaagi kang Moshe. So ikawalo, ang ikasiyam, honor father and mother. Kay ang anak makig-away na sa iyang papa. Kay ang anak nakapunit og gold. Iyara, ang papa nakapunit og kwintas. Gusto kuhaon sa anak. Ngahatod karon ka ng batasan na naalang gihapon na. O gusto iyahon tanan ba? Wala dili gusto makibahin sa Kahaman mga na, igsoon. kahaman. So naagyapon na siya. Motong gi-review dito ang honor father and mother. Kaya ang ginikanan mo decide kay mga anak mo. O ang katapusan, ikanapulo is ang Sabat. Gipahinumdum sa ilaha atong panahon na tungod kay ang makagagahom nakita niya ang pag-anto sa Israel nga wala sila'y pahulay gikan sa Ehipto. Mautong ningon mga gaw, pahulay mo. So mao to ang gipahinumdum dito sa gitawag ug Mara. Pag-abot nila sa Sinai dito sa gitawag og third day, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Sa ikatulong adlaw, the third day of Sivan, sa ikatulong bulan sa Jewish calendar, gipahinumduman na pud sila balik. Another na pod, napulo. So dito naapil ang gitawag og katong unang duha kasugo. Unsa to? Una na, do not worship Other. God other than Hashem. Unang gihatag, di ba? Kay dumdumo ang nahatag dito sa bukid sa Sinai, 8 lang. Kay ang duha gihatag daan dito sa ikatulong adlaw sa Siban. Mao gani ang nadawat nila sa mga Israel dito sa bukid sa Sinai, ang Torah kung kwintahon nimo mo nadawat ni Moses dito sa bukid sa Sinai, kung kwintahon nimo 611 lang. Asa man na ang duha nga 613 man ang balaod. Tungod kay ang duha di ay nahatag na dito pa sa Sivan 3. Sa dito pa sila sa tiilan sa bukid sa Sinai. 611. So 611 plus 2 equals 613. Pero nganong kung kwintahon nila ang tanang litra, niabot man nag 620. Nganong niabot man na og 620 nga ang balaod nga nadawat sa mga Hudiyo tanan apil ang sa ubos is 613 raman. Dunay kulang ito. Ang kulang nga pito is ang pito sa napulo nga gi-review ni Hashem sa Mara og sa ikatulong adlaw. Sa ato pa ang gihatag sa ikatulong adlaw is ang Noahide laws mismo nga pito og ang duha nga sugo nga katong giingon nga do not blaspheme og do not worship other gods og ang sugo ngansa ang sugo nga kinahanglan magbalaan mo karong adlaw kay ugma og sa ikalimang adlaw sa bulan sa Siban kinahanglan balaanon ninyo inyong kaugalingon kay sa ikaunom adlaw sa Siban ihatag nako ang Torah. So sa laktod nga istorya kaduha nagbalaan ang Israel. Kaduha sila gisugo sa makagagahom nga balaan. Una magbalaan. Una sa unang adlaw diin sila niabot dito sa bukid sa Sinai sa tiilan, diin sila nagkampo. Og sa ikaduhang kaadlaw diin giingnan sila nga kamo mga himong pare nga mga naso sa mga tanang mga nasod. Kaduhang adlaw giingnan sila magbalaan mo anang adlaw. Unang adlaw sa Siban ug ikaduhang adlaw kaysa ikatulong adlaw ang Hashem maghatag mag-review sa inyong Torah. Motong nahatag ang duha ka Torah, unang Torah sa napulo, do not worship other gods o do not blaspheme. Unya gi-review pod ang 7. Unya gisugo na pod sila
to ikaw. Dito sa ikatulo nga ugma, ikaupat ka adlaw o ikalima ka adlaw kinahanglan magbalaan mo tungod kay sa ikaunong ka adlaw sa bulan sa Siban ihatag nako ang Tura kang Moshe. Mao to nahadlok ng Israel. Ano nahadlok man ng Israel? Tungod kay sa dihang ikatulo ka adlaw nga naghatag nagreview ang makagagahom, nagsige magugdalugdog, kilat, dalugdog. Grabe ang kuan ba ang panahon gani? Sugangangin, mura ga bagyo. Duha pa lang gani ang nahatag. Moto nireklamo ang mga katawhan sa Israel nga Moshe. Kung dawato nato ang Tura ang napulo, dili-dili na mo makaya, mamatay mi tanan. Moto nga, Moshe, pwede ba nga ikaw na lang dito? Moto siya na gipasaka. Moto ningon na nga siya nga, Moshe, saka diri sa bukid. Kay ang katawhan sa Israel, dili takos makatubang umudawat sa tibuok Tura. Kay si Mose sila ang dunay capacity nga mudawat sa tibuok Tura. Moto si Mose ra ang gipasaka, uban kang Joshua. Pero si Joshua taman rasto nga, wala gid siya kasaka dito sa taas. Oh, the dawn of the third day, pagkakadlaw na ikatulong kaadlaw, they broke amid thunder and lightning that filled the air. Heavy clouds hung over the mountains, and the steadily growing sounds of shofar. Dunay tingog sa shofar ba dili nila makitag asa gikan. Pero kusog kaayo, mura silang mga bungol. Pero ang tingog is mubari kung unsa ang kaya nilang dunggon. Sa ato pa ang maximum nga kaya nilang dunggon mao'y tingog nga madawat nila sa shofar. Halimbawa si Juju bungol-bungol. Pag ingon nga kailangan mo kusog ang shofar kay di man Juju kadungog og hinayon. Mutong kusog kayo para sa iyaha, mutong makadungog siya pero pinaka-maximum nga kaya niya. Pero katong mga tao nga dili bungol nga kuan is mubari muhinay gamay. Kaya parihason siya sa nabungol, mamatay man siya sa kakusog. So hinay-hinay gamay pero maximum pud nga madawat sa kada tao. Kung unsay kaya niyang dungugon, ang maximum ana mo'y madungog niya nga shofar. Timpla na. O timpla. Mo kanya-kanya, si Hana, si Jinime, si Ima, si Making. So kung unsay kaya, bari na siya, depende na sa kaya nimong dunggon. Plus ang thunder, pagadungan, hangin, ang dalugdog, kilat, nahadlok sila. The entire people heard the words of Hashem, and they became frightened. Nahadlok sila. Duha pa lang gani ilang nadawat. Ingon nato na ang reaksyon sa kinaiyahan. So they begged Moses, nihangyo ang katawan sa Israel ngadto kang Moshe to be the intermediary between God and them. Aron mahimong kuan batig pataliwala ba between Hashem and Israel. For it Hashem himself would continue to give them the entire Torah, they would surely die. So ang tibuok katawan sa Israel kung ihatag sa ilang tibok Torah, sigurado ang tibok Israel mamatay. Moses told them not to be afraid. Ay kahadlok Moshe. For Hashem had revealed himself to them so that they would fear him. Ay kahadlok Moshe kaya mga gahom nagpakita lang nila aron mahadlok ang katawan sa Israel ngadto sa mga gahom. Mo tutulog din na si ikaw lang Moshe dito, ikaw lang kay mamatay mi, ikaw rin makakaya ana. So then asked Hashem, and Hashem asked Moses to ascend the mountain. So Moshe sakad dire. For you alone was able to stand in the presence of Hashem. Kay si Moses lang ang dunay kapasidad or makakaya nga musubida dito sa bukid sa Sinai. So there Moses was to receive the 2 tablets containing the 10 utterances, dili 10 commandments, kundi 10 sayings or 10 utterances. And the entire Torah to teach it to the children of Israel. So Moses went up to the mountain and stayed there 40 days and 40 nights without food, sleep, for he had become like an angel. Didto si Moshe, walay pagkaon, walay inom, walay tulog, kay si Mose sama na karon sa usa kang hen. So ang nahitabo didto, gipasakan niya si Moshe. Kay actually ang mga angel dili musugot nga ihatag ang tura kang Moshe. Ngano ihatag man daw ang tura sa mga taong mubug edad? Sa mga taong makasasala. Puto nga, ningon makagagahom, Moshe, tagay silang pangatarungan. Ingon man ang mga anghel, Hashem, ihatag ni mo ning tura sa ilaha nga mga kuan man mga makasasala man Ayon ihatag kami lang ani, pakita namo unsaon namo pagtuman sa tura. Moto makagagahom mismo nagingon nga, Moshe, tubaga ang ilang mga akusasyon, dili daw ihatag sa imong tura.
Moto niingon si Mose, Master of the universe. Kung ipabili nimo ang tura sa ilaha, niingon ang tura, o pagawason ko kamo gikan sa Ehipto, pangutana, kining mga anghel nga naa sa imong atubangan, nakapuyo ba ni sila sa Ehipto? Niingon ang tura nga ang akong katawhan pagawason nako gikan sa Ehipto. Gikan sa pagkaulipon. Ang pangutana, kining mga anghel nga dili mo sugot nga akong dawaton ang tura, nakapuyo or naulipon ba diay sa Ehipto? Wala katingog ang mga anghel. Pag ingon sa tura, dili ka magpatay. Duna ba day option ang anghel mo patay? Nga bisan gani si Satanas, usa siya musulay, pero dili niya patyon. Manangin pa mangani siya sa mga gaho. Pag ingon og dili mo manapaw, ingon ang tura dili manapaw, naa ba day asawa ni mga anghel? Pag ingon dili ka magsimbag laing makagagahom, nagbuhat ba day laing makagagahom ni mga anghel para naa sila simbahon para mahimong bawal sa ila ang pagsimbag laing makagagahom. Sa salagtong nga istorya, dili mo epek ang tura dito sa mga anghel. Tungod kay ang mga anghel, dili sama og kahintang sa tao nga pwede buhaton ang tanan. Doon ay gitawag pre-choice. Mao nang gihatag ang tura para doon na sila gumitanan nga ayaw na. Kung imo nang buhaton, sala na. Kung imo ning tumanon, nakatuman ka sa tura. Ang anghel wala man ana kay ang anghel sama na sila sa kabayo ba nga dunay ana ba? Dunay rinda nga dili sila pwede mulingi sa tuod, di sila mulingi. So wala, one way ra gina sila. Kung ang imong trabaho is tigkuha sa mga masakiton aron mamatay, mao ra na tigkarat ra gyud ka. Iyang gyud ang trabaho. Wala gyud tay mahimo diha. Mao ra gyud ang trabaho, pero mga anghel na matinumano na ang anghel sa makagahom. So kung imong trabaho kuan pod usay tawagan ng tig-deceive. Pareha kang Satanas. Although ingon ana na ilang trabaho, angel na sila. Angel nga dunay gitawag og dirty job. Mo mananghit pag yun. Oh, kung musulay siya gani nga gabihon niya pagsulay, manangit pa magani siya. Kinahanglan pa siya pagtugot sa makagahom. Ingon ana siya kabuutan. Kita. Dili para sa tuang magbuot-buot lang tagbasa niya ingnon na nato tinuod, pero ang Satanas gani mga mananghit pag Hashem, unsa man ni ko ano man ni nako. Pero kita, makabasa lang gamay, mo ingon na tag-tinuod. Mudiyon ako. Huwag ganita mananghid dito sa mga gahom, tinuod ba na itong nabasa? Mudiyon ako. Huwag ganita mga tanas katawhan sa Israel, nga gitagaan sa mga gahom, kung tinuod ba na itong nabasa? Kaya kisa may grabe sa ato si Satanas nga mo'y gisugo pag-deceive, o kita nga nagbutbuot lang. Ano gitagaan dyan sa balaod, no? Mao na ang tao mo'y gitagaan sa balaod, mao na ang si Moshe, mao ni dawat yun sa Tura. Rightful nga mo dawat sa Tura. Tungod kay si Moshe lang ang dunay kapasidad nga musupak, o ang tao lang ang dunay kapasidad nga musupak. Sa time sa ilaha, sa tubangan sa mga angel. Bisan karon. Sa angel nila ba? Sa angel, bisan karon wala sila kapasidad musupak ana. Kay bisan ka nang giingon nilang anghel nga nangatagak diri sa yuta, wala to sila gihulog diri kung wala sila mananghid. Usa may sulti sa duha ka anghel. Sulayime. Kay kanang mga tao nga naa dinha, wala na. Sige na nagsupak-supak. Sulayime, pakit-on ka na mo Hashem. Saon pagtuman, itanawa, di pagkanaog niya dire. Nakakita lag mga gwapa na tintal diretso. Ganahan na, ganahan. Ganahan na. Gwapong din yung mga diri sa lawas. Gwapa man din kay daghang ring gwapa. Oo. Sa may resulta. Ato nakaanak og mga pilim. Wa di kabalik, no? Wa di kabalik. Nakaanak og mga giants. Kabalik sa kwan. Unang sa tao niya, kay kung sa anghel ko to ni ihatag, mas worst ang kalibutan. Itong gidawat ni Moshe. So Moshe went up to the mountain and stayed there 40 days and 40 nights without food or sleep, for he had become like an angel. During this time, Hashem revealed to Moshe the entire Torah with all its law and the interpretation thereof. So dili lang napulo ang gihatag, pero ang gi-inscribe dito sa papan nga bato pagsulat ana dala explain, pero ang pag-explain wala nag-apil og sulat. Tindagan na dito. So ang gitawag og written sa panahon ni pagsaka niya sa bukid sa Sinai is ang napulo. O katong explanation, dili ka magsimbag laing makagagahom. So explain ang makagahom. Daghan kaayo to siyang explanation. Kay niabot kong 40 days 40 nights. Usa na human. Wala ka na. Pahinumdum lang dito dili ito ingon nga mao. So ang nasulat dito sa papan nga bato, outline lang to sa gihatag nga balaod kang Moshe. Ang Ang expanding tinuod nga ang expanding, gihatag is ang explanation.
expanding nga na mo na itong ilahang ginatuan. So during this time, Hashem revealed to Moshe the entire Torah with all its laws and interpretation thereof. So mao to gitawag oral law. Mo nang Torah gitawag og written, Ten Commandments plus oral. So kana makita nato dinha sa gitawag og Kumash, ang written nga klaro ana sa panahon sa paghatag sa Torah is ang napulo lang. Og ang tanan oral na siya. Kinapulo nga may gisulat sa mga gahom nga sa papan nga bato. Explanation man to. Explanation man tanan. Sa diha nga nagsige na silang lakaw si Moshe, nagsige na pong sulat sa oral nga gisulti sa mga gahom sa iya ha. Mao ta nga ang 5 books na himo gitawag na siya og written Torah. 5 books of Moshe. Kay nagsige silang lakaw si Moshe nagsige og sulat kung giunsa pag-explain sa makagagahom didto sa iyaha sa bukid sa Sinai. So sige siyang sulat, nasulat niya, pero siya na ang gasulat sa explanation ni Hashem. Moto gitawag og written Torah na sad. Unya katong written Torah daghan pa tong explanation kaya niya gisulat mga outline lang po to sa outline nga gihatag sa mga gagahom. Mga sub-outlines ba? Pag ingog dili ka magkaog mananap. Oh, pag ingog dili ka magkaog baboy. So naa siya mga explanation padaghan nga ano nga dili pa kaon ng baboy. Pero ang gisulat, dili lang ka magkaon ng baboy, bahugaw ni alang kanimo. Pero daghan pa siya sub. Ngano? Ngano? May explanation. Daghan siya explanation. Pero ang gisulat ni Moshe is only a sub topic. Sa subtopic nga gihatag ni Hashem dito sa bukid sa Sinai. Mao na nga ang Torah karon nga gitawag nato written, naa pa siya daghang oral Torah nga gisulat sa Mishnah, gisulat sa Gemara, gisulat sa Talmud, o gisulat sa daghang kayong mga libro sa Biblia.